Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 3 hanggang Week 4. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Para sa most essential learning competencies, na ipaliliwanag ang pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Sa nakaraang aralin, nabatid mo ang mga naunang pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino. Nalaman mo ang naging dahilan ng kanilang pag-aalsa laban sa mga Espanyol at ang pagkabigo sa kanilang pakikipaglaban. Sa araling ito, maipaliliwanag mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato o katutubong Muslim sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Mahalagang malaman at matukoy kung bakit naging matatag ang mga Muslim na ipagtanggol ang kanilang relihiyon at mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa mga mananakop. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang natutukoy ang pamahalaang sultanato sa Mindanao at ang pakikipaglaban nito sa mga dayuhan. Na ilalarawan ang pag-aalsa ng mga sultanato laban sa kolonyalismong Espanyol. At napahalagahan ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Bago natin talakayin ang bagong aralin, maaari nating sagutan ang gawaing ito upang maalala nating muli ang mga nakalipas na aralin. Basahin ng may pangunawa ang mga sumusunod na pahayag at isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga katutubong Muslim sa kalayaan at mali naman kung hindi. Unang bilang, matatag ang paninindigan ng mga katutubong Muslim. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, kinilala ng mga katutubong Muslim ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangatlo, may pagkakaisa ang mga Muslim sa pakikipaglaban. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, niyakap ng mga Muslim ang Kristyanismong dala ng mga Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At panglima, mahalaga sa mga Muslim ang kanilang pananampalataya. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Suriin ang larawan sa ibaba. Tungkol saan ang larawan? Ano ang ipinahihiwatig ng larawang ito? Ang larawang ito ay tungkol sa pag-aalsa ng mga Muslim laban sa mga Espanyol. Ipinahihiwatig ng larawang ito na hindi magpapatalo ang mga Muslim at handa silang lumaban upang hindi sila masakop ng mga dayuhang Espanyol at mapanatili ang kanilang kalayaan. Ngayon ay pag-aralan na natin ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan, lalo na sa aspeto ng relihiyon. Ayon sa kanila,
ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon kundi isa ring paraan ng pamumuhay. Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Ang kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, ay manganganib na mawala. Bukod dito, dinatnan ng mga Espanyol ang mga Muslim na may matatag at malakas na mga sultanato at may mabuting ugnayan sa Brunei at Indonesia, kung kaya't malakas ang loob ng mga sultan na labanan ang mga Espanyol. Ilan sa mga pananaw ng mga Muslim ay kung masasailalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol ay masasayang lamang ang kaunlaran at katatagang tinatamasa ng kanilang mga sultanato at ang kalayaan nila sa paniniwala. Higit ding katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo dahil sa sultanato, hindi sa pilitang ipinasailalim sa kapangyarihan ng sultan ang mga datu o raha. Sa halip, kinilala ang kanilang kapangyarihang mamuno sa kani-kanilang teritoryo kasabay ng pagkilala nila sa kapangyarihan ng sultan. Sa ilalim ng kolonyalismo, tanging ang mga mananakop na Espanyol ang kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno. Mahihinuha sa talumpati ni Kudarat sa mga datu na nagpasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol kung bakit hindi nila dapat pinahintulutan ito. Sa talumpati, tinanong ni Kudarat sa mga datu kung nababatid ba nila kung ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa mga Espanyol. Hinikayat niya ang mga ito na suriin ang mga pangkat na nagpasailalim sa mga Espanyol, gaya ng mga Bisaya at Tagalog, at kung paano sila inaalipin ng mga dayuhan. Ipinaliwanag din niya kung paanong ang kanilang kapalaran ay matutulad sa mga nasakop na pilit pinagtatrabaho ng walang bayad. Binalaan din niya ang mga datu na huwag magpadala sa matatamis na salita ng mga Espanyol dahil hindi naman tinutupad ang kanilang mga pangako. Mayroong 3 matatag na sultanato sa Mindanao pagsapit ng ika-16 na siglo. Ito ay ang Sultanato sa Sulu, Sultanato ng Maguindanao, at Sultanato ng Buwayan. Ang sultanato ay may aktibong ugnayang pangkalakalan sa bawat isa sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigkis din sila sa kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Nilabanan nila ang puwersa ng mga Espanyol na sumalakay sa Mindanao sa serye ng labanang tinatawag na Digmaang Moro. Dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim, ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Alamin naman natin ang tugon ng mga sultanato sa kolonyalismong Espanyol. Sa unang kolum ay babasahin natin ang mga reaksyon at sa pangalawang kolum ay babasahin natin ang mga pangyayari. Para sa unang reaksyon, pakikidigma ng mga Muslim. Mga pangyayari, inilunsad ang 6 na Moro War sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo. Noong ika-17 siglo, nagkaroon ng mabuting ugnayan ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. Sa pamumuno ni Sultan Kudarat ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Bunga ng jihad, inilunsad ng mga Espanyol ang Mindanao at itinuon na lamang ang kanilang misyon sa Luzon. Ang pangalawang reaksyon naman ay paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Mga pangyayari. Noong 1851, napilitang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Urbis Tondo. Ayon sa kasunduan, may ibabalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera kung kikilalanin nila ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol sa sultanato ng Sulu at mga katabing teritoryo nito.
Nagkaroon ng magkaibang interpretasyon ang dalawang panig sa kasunduang ito. Una, para sa Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim. At pangalawa, para sa mga Muslim, ito ang pagkakaibigan at pantay na estado ng mga Espanyol at mga Muslim. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga pamprosesong tanong. Para sa unang tanong, ano-ano ang mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim sa Mindanao? Tama! Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kanilang kalayaan lalo na sa aspeto ng relihiyon. Ilan sa mga pananaw nila ay kung masasailalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol ay masasayang lamang ang kaunlaran at katatagang tinatamasa ng kanilang mga sultanato at kalayaan nila sa paniniwala. Ano-ano ang magkaibang reaksyon ng mga katutubong Muslim sa tangkang pananakop sa kanila ng mga Espanyol? Ilarawan ang bawat pangyayari. Tama! Ang magkaibang reaksyon ng mga katutubong Muslim ay ang pakikidigma at paglagda ng kasunduan. Paano pinagtanggol ng mga sultanato o katutubong Muslim ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol? Tama! Nabibigkis sila sa kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Nilabanan nila ang puwersa ng mga Espanyol na sumalakay sa Mindanao sa serye ng labanang tinatawag na Digmaang Moro. Bakit ipinaglaban ng mga sultanato o katutubong Muslim ang kanilang paniniwala laban sa mga Espanyol? Pangatwiranan. Dahil kung sila ay magpapasakop sa mga Espanyol, ay matutulad ang kanilang kapalaran sa mga Tagalog at Bisaya kung paano sila inalipin ng mga dayuhan at pilit na pinagtatrabaho ng walang bayad. At upang mapanatili ang kanilang kalayaan, kaya ipinaglaban nila ang kanilang paniniwala. Bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan ang ginawang pagtatanggol ng mga sultanato laban sa mga dayuhang Espanyol? Bilang isang batang Pilipino, pahalagahan ko ang ginawang pagtatanggol ng mga sultanato laban sa mga dayuhang Espanyol sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanilang mga ginawang kabayanihan at pagkukwento ng kanilang mga kabayanihan hanggang sa susunod pang henerasyon. Akin rin silang igagalang at ipagmamalaki. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Tukuyin kung sino o ano ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Kumpletuhin ang mga nakalagay na letra sa loob ng kahon upang mabuo ang tamang sagot. Una, naglunsad ng kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa Espanyol. Sino ito? Tama! Siya si Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Pangalawa, ito ay ang pagdarasal ng mga Muslim 5 beses sa loob ng isang araw. Ano ito? Tama, ito ay tinatawag na sala. Pangatlo, Gobernador General na nanggigipit upang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim at maibalik ang kabisera sa mga sultan. Sino ito? Tama, siya si Juan Antonio de Urbis Tondo. Juan Antonio de Urbis Tondo. Pang-apat, ito'y tinatawag na banal na digmaan sa Mindanao sa pagitan ng mga katutubong Muslim at mga Espanyol. Ano ito? Tama, ito ay tinatawag na jihad. At pang-5, tawag sa pamahalaan ng mga Muslim sa Mindanao. Ano ito? Tama, ito ay tinatawag na sultanato. Para naman sa pagsasanay bilang 2,
Iguhit ang Islam crescent moon with star kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapaliwanag tungkol sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan, at espada naman kung hindi. Iwasto ang mga maling pangungusap. Unang bilang, ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga katutubong Muslim ay umiinog sa pagsamba kay Allah. Ito ba ay crescent moon with star o espada? Tama, ito ay crescent moon with star. Ibig sabihin, ito ay tama. Pangalawa, tumalima ang mga katutubong Muslim sa patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa. Ito ba ay crescent moon with star o espada? Tama, ito ay espada. Ibig sabihin, mali. Ang mali dito ay ang salitang tumalima, bagkus ito ay hindi tumalima. Pangatlo, mahalaga sa mga Muslim ang pagpapanatili ng relihiyong Islam. Ito ba ay crescent moon with star o espada? Tama, ito ay crescent moon with star. Ibig sabihin, tama. Pang-apat, sa ilalim ng pamahalaang sultanato, tanging ang mananakop na Espanyol ang kinikilalang makapangyarihang pinuno. Ito ba ay crescent moon with star o espada? Tama, ito ay espada. Dahil sa ilalim ng pamahalaang sultanato, hindi ang mga Espanyol ang kinikilalang pinakamakapangyarihang pinuno. At panglima, nanganib na mawala ang paniniwalang panrelihiyon gaya ng sala o pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ito ba ay crescent moon with star o espada? Tama, ito ay crescent moon with star. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Batay sa iyong binasang teksto, kumpletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. Tugon ng mga sultanato sa kolonyalismong Espanyol. Ibigay ang 2 reaksyon nito at ang mga pangyayari sa bawat reaksyon. Para sa reaksyon bilang 1, pakikidigma ng mga Muslim. Pangyayari. Inilunsad ang 6 na Moro War sa pagitan ng ika-16 at ika-19 na siglo. Noong ika-17 siglo, nagkaroon na mabuting ugnayan ang mga sultanato ng Sulu at Maguindanao. Ang isa pang pangyayari ay, sa pamumuno ni Sultan Kudarat ay inilunsad ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Bunga ng jihad, inilunsad ng mga Espanyol ang Mindanao at itinuon na lamang ang kanilang misyon sa Luzon. Para naman sa reaksyon bilang 2, ito ay ang paglagda ng kasunduan ng mga Muslim. Para sa unang pangyayari, noong 1851, napilitang lumagda sa kasunduan ang mga Muslim dulot ng panggigipit ni Gobernador General Juan Antonio de Orbistundo. Ayon sa kasunduan, may ibabalik lamang sa mga sultan ang kanilang kabisera kung kikilalanin nila ang kapangyarihan ng pamahalaang Espanyol sa sultanato ng Sulu at mga katabing teritoryo nito. Ang sumunod na pangyayari, nagkaroon ng magkaibang interpretasyon ang 2 panig sa kasunduang ito. Para sa Espanyol, hudyat ito ng pagpapasakop ng mga Muslim. Para sa mga Muslim, ito ang pagkakaibigan at pantay na estado ng mga Espanyol at mga Muslim. Para naman sa pagsasanay bilang 4, gamit ang read and react, ipaliwanag ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kanilang kalayaan. Read. Mahalaga sa mga Muslim na mapanatili ang kalayaan lalo na sa aspeto ng relihiyon. Magbigay ng reaksyon. Para sa halimbawa, ang aking reaksyon ay, tama lamang ang ginawa ng mga Muslim na paglaban sa mga Espanyol noon dahil napanatili nila ang kanilang kalayaan hanggang sa pagtatapos ng kolonyalismong Espanyol. Sumunod, read.
Higit ding katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo. Magbigay ng reaksyon. Para sa aking halimbawang reaksyon, mas katanggap-tanggap ang sultanato kaysa kolonyalismo dahil sa sultanato, hindi sapilitang ipinasailalim sa kapangyarihan ng sultan ang mga datu o raha. Sa halip ay kinilala ang kanilang kapangyarihang mamuno. Para naman sa pagsasanay bilang 5, ipaliwanag ang iyong saloobin tungkol sa mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Para sa unang pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim, nanganganib na mawala ang ilang paniniwalang panrelihiyon ng mga Muslim. Ano ang iyong saloobin o reaksyon? Ang aking halimbawa ay, respetuhin na lamang ang kanilang kinagisnang paniniwala upang hindi ito mawala sa kanila. Pangalawa, hindi pagtanggap ng mga sultanato sa relihiyong Kristyanismo na ipinakilala ng mga Espanyol. Sa aking halimbawang saloobin o reaksyon, pagdating sa relihiyon ay matibay at matatag ang mga Muslim at iyon lamang ang nais nilang paniwalaan kaya hindi nila tinanggap ang Kristyanismo. Pangatlo, ayon kay Sultan Kudarat, hindi dapat pahintulutan ang mapasailalim sa kapangyarihang Espanyol. Para sa aking saloobin o reaksyon, tama lamang ang ginawang talumpati ni Sultan Kudarat sa mga Muslim dahil kung hindi niya hinikayat ang kanyang kapwa Muslim ay maaaring nasakop na rin sila ng mga Espanyol. At pang-apat, paglagda ng kasunduan ng mga Muslim sa mga Espanyol. Ang aking saloobin o reaksyon dito ay, ang kanilang paglagda ay dahil sa panggigipit ng mga Espanyol sa mga Muslim dahil kapag sila ay lumagda, ay hudyat na ito ng pagsakop ng mga Espanyol at maaring hindi talaga pagkakaisa o pakikipagkaibigan ang nais ng mga Espanyol na taliwas sa iniisip ng mga Muslim na umpisa na ng kanilang pagkakaibigan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 6. Bilang isang mag-aaral, mahalaga at makatuwiran ba ang ginawang paglaban ng mga katutubong Muslim sa mga Espanyol? Bakit? Gamit ang call-out, isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa aking halimbawa, sa aking palagay, mahalaga at makatuwiran ang ginawa ng mga Muslim na paglaban sa mga Espanyol noon dahil napanatili nila ang kanilang kalayaan hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol. Para naman sa pagsasanay bilang 7, ilarawan ang mga pananaw at paniniwala ng mga sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Pumili ng isa ayon sa iyong kakayahan. Gawin ito sa bond paper. Ang mga pagpipilian ay pagguhit ng poster, pagsulat ng tula, at pagsulat ng talata. Para naman sa bahaging paglalapat, bilang isang batang Pilipino, paano mo pahahalagahan at maipagmamalaki ang nagawa ng mga sultanato o katutubong Muslim na ipagtanggol at mapanatili ang kanilang kalayaan? Para sa aking halimbawang sagot, bilang isang batang Pilipino, pahahalagahan ko ang ginawang pagtatanggol ng mga sultanato laban sa mga dayuhang Espanyol sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanilang mga ginawang kabayanihan at pagkukwento ng kanilang mga kabayanihan hanggang sa susunod pang henerasyon. Akin rin silang igagalang at ipagmamalaki. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang 8, basahin ng may pangunawa ang sumusunod na pahayag. Isulat ang tama kung nagpapaliwanag sa pananaw at paniniwala ng mga sultanato tungkol sa kalayaan at mali kung hindi. Iwasto kung hindi tama ang isinasaad. Unang bilang, ang mga Muslim ay may matatag at malakas na mga sultanato at may mabuting ugnayan sa Brunei at Indonesia. Ito ba'y tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pangalawa, napasailalim ang sultanato ng Sulu sa dayuhang Espanyol
at niyakap nito ang Kristyanismo. Ito ba'y tama o mali? Magaling, ito ay mali dahil hindi napasailalim ang sultanato ng Sulu ng mga dayuhang Espanyol at hindi rin nila niyakap ang Kristyanismo. Pangatlo, hindi matatag ang mga sultanato sa Mindanao at walang kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa kagipitan. Ito ba'y tama o mali? Magaling, ito ay mali dahil ang mga sultanato sa Mindanao ay matatag at nagkaroon sila ng kasunduang ipagtanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Pang-apat, inilunsad ni Sultan Kudarat ang kauna-unahang jihad o banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Bunga nito, nilisan ng mga Espanyol ang Mindanao. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. At panglima, dahil sa katapangang pinairal ng mga Muslim, ay nanatili itong malaya hanggang sa pagkatapos ng kolonyalismong Espanyol. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!